Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang programa kung saan syempre gagawa na naman po tayo ng reaction video. May panonoorin na naman po tayo galing sa Balitang Pinoy TV. Ito po ang title. Panoorin just now, breaking news. Grabe, binulabog na, malaking issue ito. Oh, patungkol na naman kaya ito kay Madam Guanzon na sinasabi niya na BBM resign. Alamin natin mga kapatid, kaya kung ready na kayo, simulan na natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Balitang Pinoy TV, nasa description yan. I-play na ho natin, update naman tayo ngayon. Income ng national na gobyerno. Eh bakit mo nilalagay dyan? Eh wala pa naman palang income. Eh dapat zero ang program funds. Budol ka talaga, BBM ka. Sinungaling ka. Wala na naniniwala sa iyo. Mag-resign ka na. Ikaw kasi BBM, no? Kung ano-anong mga sinasabi mo sa 2026 national budget. Kung ako pa sa'yo, tumahimik ka na lang. Pinirmahan mo, tumahimik ka. Kasi ikaw rin ang madidihado at the end of the day. Hindi pa nga nasasagot yung yung 2025 budget na may mga blanco. Wala pa tayong linaw doon, tas ito 2026 na naman. Diba? Sabi ni Tatay Digong, dapat questionin yung mga blank items na yan. At bakit pinirmahan yan ni BBM? O tapos ngayon, anong nangyari sa 2025 budget? The biggest scandal, the biggest corruption ever in the Philippines. Tapos ang gusto nilang paimbestigahan, Davao City, Silibiste, sino pa ba yung isa? Si Barsaga, sinuspinde, no? Kung sino yung nangihingi ng katarungan para dun po sa budget na nawala, yun pa po yung binibigyan nila ng aksyon para tumahimik. No? Pansin nyo yun, mga kaibigan. Grabe ang Pilipinas, ano? Alright, mga kapatid, Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Uy, palike mo ng ating video. Napakalaking bagay po kung magla-like kayo sa ating video. Salamat. Okay, magandang gabi po. Magre-react lang tayo dito sa mga panibagong mga balita, no? Itong una nating pag-uusapan ay itong mga kalaban po ni Vice President Inday Sara Duterte ay medyo nagpanik na sila. Oh, Okay? Kasi po, kahit anong gawin nila, panic na. kahit anong mga paninira nila, kahit anong mga nag-file sila ng kaso, okay, para lang masira ang imahe ni Bibi Sara, ay hindi umubra lahat yon. Okay? So, parang nagpanik na sila ngayon. Especially, itong si Senator Trillanes. Okay? Pag-usapan natin itong si Senator Trillanes mamaya. Oh, At ito rin, pag-usapan natin itong pinakabagong banat nitong si Attorney Guanzon. Okay? Patungkol po kay BBM. Na nagmamayabang itong si BBM na bago raw niya pinirmahan yung 2026 national budget ay nagbasa raw siya ng halos 4,000 pages. So, binanatan po ni 4,000 pages sa ilang araw lang ba yan? Parang ang hirap po kasing paniwalaan, di ba? Attorney Guanzon, itong si BBM. At maganda talaga pakinggan sa tenga itong mga banat ni Attorney Guanzon. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, okay? Alright. At ito, pag-usapan natin itong sablay na si Tito Soto. Kasi po, hindi po naniniwala itong si Tito Soto na itong mga ayuda na ito ay posibleng pupunta na naman ito sa mga congressman na kung maalala ninyo ay yung mga ibang mga congressman dyan, pumirma sila na ma-impeach itong si BP Sara, di ba? Oo. Kasi may perang matanggap. Oh. Pero si Tito Soto, hindi siya naniniwala doon. Okay, so pakinggan natin si Tito Soto. At tayo po ay magre-react dyan kasi meron po tayong opinion patungkol dyan sa mga ayuda na yan, okay? At last but not the least na ating pag-uusapan, eto guys, abangan nyo itong last topic natin kasi parang itong si Senator Amy Marcos talaga ay sabi ko, totoo talaga itong mga sinasabi niya kay Karen Davila. At si Karen Davila naman ay talagang na-shock sa mga sagot nitong si Senator Amy Marcos. Alam nyo, kung tutuusin, sana nung time na sinabi ni Madam Amy na yung kapatid daw niya gumagamit ng white powder. Di ba? Sana ang ginawa ni Madam Amy, nangalap siya ng mga ebidensya bago niya bitawan yung mga salitang ganun. Yung solido, yung hindi sasabing AI yan eh.
Di ba? Kung ganun sana ang ginawa niya, mas matinding pasabog pa siguro yun. Matindi na, pero wala eh. Kasi parang kaya lang nilang salagin. Pansin nyo ba yun? Kaya lang nilang salagin yung mga nangyayari na kahit sinabihan na siya na addict daw, si BBM addict, pero kayang-kaya nilang salagin sa pamamagitan ni Manang Claire. Parang wala lang, di ba? O, tuloy tayo ha. Patungkol po sa hindi siya nagsisisi na nabanggit niya na ang kanyang kapatid ay isang addict. Okay? Oh, Hindi naman siya naninira doon. Sinabi lang niya ang totoo, ang katotohanan patungkol kay BBM. Okay? Maganda itong talakayan nila ni Karen Davila kay Senator Amy Marcos. Okay? So yun po ang ating pag-uusapan ngayong yes. umaga na ito, no? Pero guys, bago ang lahat, Tuloy na natin, ha? Pag-uusapan. Mali ka. Okay? Kasi sabi mo, palakas ng palakas ang mga Duterte. Alam mo, sa totoo lang, Trillanes, dati nang malakas ang mga Duterte. Okay? Kaya nga, nanalo itong si BBM dahil sa mga Duterte. Oo, totoo yan. Okay, yan ang katotohanan, Trillanes. So, ang gusto ni Trillanes ay si BP Sara ay mapanagot na dyan sa confidential funds. Bakit ba minamadali nyo yung 125 million na naipaliwanag naman na ng COA? Samantalang yung billion si Trillanes hindi man lang nag-ingay ng sobra. Ewan ko, siguro baka nagpo-post din sa Facebook yan. Pero sir, bakit hindi ho kayo nagre-reklamo nung nakakarinig kayo ng billion walang ebidensya? Wala daw ebidensya. Siguro laging ganyan ang sinasabi nila. Walang ebidensya kay BP Sara, wala nga din kayong ebidensya eh. Oh. Si PBBM kasi, sa palagay ko, madaling ma-impeach. Si BP Sara hindi. Kaya, pag in-impeach nyo si PBBM, ang magiging presidente, si BP Sara, durog kayong lahat. No? Sana itong mga sundalo natin, militar, mga kapulisan, sana po maging tapat sila sa konstitusyon ng Pilipinas. Para naman po kasi sa atin ito, hindi para sa iisang tao, 2 tao, hanggang 5 tao. Pilipinas ho sana ang ipaglaban ninyo, hindi yung mga, diba, mga laman loob, no? At tuwang-tuwa na itong si Trillanes na itong si former President Duterte ay nakakulong ngayon sa Hague, Netherlands. Kaya nga pinuntahan niya pa kaya hindi natin alam kung anong ginawa niya doon no? Yun po yung masakit sa atin Hindi natin alam, dinalaw lang ba o baka may ginawa tulad sa mga pelikula, no? Ang kanyang layunin na lang ay si BP Sara na mapanagot dyan sa sa confidential funds. Dahil kung hindi raw mapanagot itong si BP Sara dito sa confidential funds ay palakas ng palakas ang mga Duterte raw. Galing na sa kanya, palakas ng palakas ang Duterte. Bakit hindi pa palakas ng palakas ang Duterte? Noon pa malakas na. Lalo nga lang niyayakap ng taong bayan kasi inaapi ng mga kalaban. Ano ba yung mga kalaban na yan? Yun yung mga takot sa Duterte. Kaya banat sila ng banat sa Duterte. Biruin nyo, no? Kinakailangan pa nilang magsanib puwersa para lamang po mapabagsak ang Duterte pero magpasa hanggang ngayon hindi pa rin. Ganun ba kalakas ang Duterte? Kasi wala naman talagang kasalanan ng Duterte. Pag may kasalanan ng Duterte, pwede talaga nilang mabilis lang maipakulong. Wala nga Kaya nga nangangamote sila. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Alam mo, Trillanes, no? Kahit anong sabihin mo pa, Trillanes, ang taong bayan po parang inamin mo na, Trillanes, na malakas ang mga Duterte. Malakas naman talaga ang Duterte. Hindi dahil sila ay mayaman, hindi dahil sila ay popular. Mahal sila ng taong bayan. Di ba? Palike po mga kapatid Pero malakas sila dahil mahal sila ng taong bayan. Yun. Ganun lang yung sikreto, Trillanes. Kung sabi mo ang mga Duterte palakas ng palakas, ikaw naman, Trillanes, palubog ng palubog. Wala naman na sa politika yan. Ewan ko kung ba't pa pinagpapansin nila yan. Wala na yan Huwag nyo na kasing pansinin yan. Minsan ang sarap din pag-usapan nila. Kasi maintindihan Alam mo ba, what's the reason, Trillanes, na palubog ka ng palubog? Kasi, lagi kang namumulitika. Yan po ang napapansin ng taong bayan sa'yo. Hindi nga umubra yung mga pakita niya ng mga papel-papel. Ewan ko sa kongreso ata yun. Alam niyo yung
yung mga papel-papel na niya pinakita sa bangko, bla bla bla. Tapos yung bangko nagsalita na wala naman daw ganun pala. Kalimutan ko na kung anong issue dun pero parang pinasinungalingan ata ng bangko yun. No? Kung ano mga pinagpapasa na papel lang, pwede ka naman magpaprint ng kahit ano di ba? Okay? Wala ka mang nagawang mabuti sa Pilipinas? Wala ka mang mga matatawag natin na ano ba yung mga popular na mga ginawa mo sa bansa na ito? Wala. Isipin nyo imagine niyo to. Lahat ho ng kumakalaban sa Duterte ngayon, wala kayong makikitang mga nagawa nila. Meron? Hanap kayo. Ano sa tingin nyo? Meron ba? Ako wala akong nakikita. Kung meron man, hindi nagtitrending kasi hindi ganun kalaki o hindi masyadong nakatulong. Ang Duterte, nakatulong kasi. Naramdaman ng taong bayan, mahal ng taong bayan, kaya gusto nilang bumalik ulit ang mga Duterte. Bakit ngayon? Bakit ngayon parang sinusuko na siya, negative na si PBBM? Kasi nga, 3 taon o mag-4 na taon na, wala pa rin siyang nagagawa. Outso. Anong klaseng presidente to? Okay mga kapatid, siguro hanggang dito na lamang. Sobrang maraming salamat po sa inyong panonood. Siyempre, wag na wag niyo pong kakalimutan mag-like sa ating video. Mag-subscribe po kayo, no? Para po maibalik po yung sigla ng ating channel kasi nasira dahil sa algorithm. Maraming salamat po sa inyong panonood. Siyempre, Duterte pa rin tayo.